Hello mga Mare ko, for today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Nagpabili nga ako kahapon ng bigas mga Mare ko at sobrang mahal nga ang 1 kilo. Kalahating kaban nga lang po yung pinabili ko kahapon at 56 nga po ang 1 kilo niya. May discount nga po ito na 25 pesos kaya 1375 lang po yung binayaran nila. Pero kung ibebenta ko nga ito dito sa aming tindahan ng tag 1 kilo ay 60 pesos nga po ang aking bentahan. Sa mahal nga po ng kilo ng bigas, ito na rin po yata yung panahon para ako ay mag-diet. At sa mga katulad ko na nagda-diet dyan, ito na po talaga ang tamang panahon para tayo ay mag-diet ng lubusan. Pero syempre, it's a prank lang yun mga mare ko. Napakasarap po kayong kumain, lalo na po pag masarap ang ating ulam. Pero sa totoo lang mga mare ko, hihina na rin siguro ako kumain nito. Puro ulam na lang siguro yung papapakin ko para hindi madaling maubos yung bigas namin. At syempre, ito na naman ang struggle ng inyong tindera sa pagbebenta po ng kilo-kilo na bigas. Na dati nga yung aking mga tumer bumibili ng tag 3 kilo na bigas, pero ngayon baka malaman nila 60 pesos yung 1 kilo ng benta ko ng bigas dito. Baka 1 kilo or kalahati na lang yung kanilang bilhin. Ito din po talaga yung isang pinakamahirap kung meron po talaga tayong tindahan, yung magpa-price increase po talaga yung mga paninda natin. Tapos po kailangan pa natin talagang ipaliwanag sa ating mga customer na tumaas na po yung mga bilihin. Pero minsan nga meron pa rin talaga tayong mga tumer na hindi rin naman talaga natin maiiwasan na magtataka talaga sila sa presyo po ng mga paninda natin sa ating tindahan. Meron talaga ako nagiging customer ng mga ganyan mga mare ko, pero kailangan ko pa rin talaga ipaliwanag sa kanila. Yung kanilang mga binibili talaga is tumaas na. Halimbawa po, meron bumili sa akin ng kape, sinabi ko ganito yung presyo, 45 pesos. Tapos babalik sa isang linggo, tapos magtataas yung mga kape, sasabihin ko 48 pesos, Diyos ko po hindi pa maniniwala. Meron din po ba kayong mga nagiging customer na ganon? Pero yung iba namin mga paninda dito, mga mare ko, talagang piso-piso na lang din talaga yung bawat patong ko sa bawat isang items. Kahit pa piso-piso lang, at least mabilis yung ating mga paninda at hindi ito nai-stock. Mas mabuti na rin po talaga yung ganito para naman makatulong din tayo sa ating mga customer. Pero sa totoo lang po mga mare ko, talagang nalulungkot din po ako kapag sinasabi ko nga po sa aking mga customer na by next week po is tataas itong mga presyo ng mga paninda namin dito sa aming tindahan. Nakikita ko po kasi talaga sa kanilang mga mata yung kalungkutan. Ay, Sumabay pa nga rin po sa pagtaas ng presyo itong mga school supply. Kanina nga po pumunta ako ng palengke at bumili po ako ng plastic envelope. Ang presyo po ng short ngayon na plastic envelope is 14 pesos na po at yung long po na plastic envelope is 15 pesos na po. Sinabi nga po sa akin ng tindera doon sa school supply na tumaas na nga din daw po pati yung mga notebook. Hindi nga lang din daw mga notebook ang tumaas ngayon mga mare ko, buti na nga lang po yung mga binili ko noon ng mga school supply na ipamimigay ko po sa mga elementary is mababa pa po ang aking kuha. Nung bumili nga po ako sa CSI Tayog ng plastic envelope noon, 9 pesos lang po ang kanyang puhunan, pero hindi ko nga po alam kung magkano na po ngayon kasi sa palengke lang po talaga ako bumili kanina. 60 piraso nga po ang target kong bilhin kanina, pero 34 na lang po yung akin nabili kasi naubos na daw po. Kanina nga po tinanong ko kung meron pong discount kung bibili po ako ng 60 piraso po ng mga envelope. Kaya lang po hindi niya po madesisyonan kasi wala nga daw po yung mga amo niya. Pumunta daw ng Alaminos kaya po yung 34 na lang po yung aking binili. Meron pa naman po akong mga binili dati doon po sa CSI Tayog na 9 pesos nga lang po yung plastic envelope noon, pero ngayon nga po hindi ko alam kung magkano na. Pagkakasyahin ko nga lang po muna yon at yung mga hindi ko po mabibigyan ng mga school supply, isa next na lang po kayo. Siguro po by next week is makukumpleto ko na po. Sa ngayon po kasi hindi pa po talaga ako makapunta ng Tayog para bumili po ng mga plastic envelope. Busy po kasi talaga si Mr. sa bukid, nagpapatubig nga po siya ng mga pananim po namin na palay, paano po natutuyo na ito. Kaya pasensya na po kayo kung yung mga ibang bata pa lang po yung uunahin ko na bigyan dito po sa aming barangay kasi kulang na kulang pa po talaga yung mga plastic envelope na paglalagyan ko po ng mga school supply. Napakasarap po talaga sa pakiramdam kung ikaw ay magbabahagi ng iyong blessing, kaya maraming salamat po talaga sa lahat po ng sumusuporta at nanonood po sa aking mga videos. Sana po more blessings pa ang dumating sa akin para naman po mas marami pa po akong matulungan at mas marami pa po akong mabigyan by next. At sa dami ng next na sinabi ko mga mare ko, sana nga matupad ito at marami pa tayong blessings na matanggap para marami tayong matulungan. Parang eto na rin po ata yung nagiging goal ko sa buhay, ang makatulong talaga sa kapwa kasi napakasarap po talaga sa pakiramdam kung marami talaga tayong natutulungan at napapasaya. Kayo ba mga mare ko, ano rin po ang inyong nagiging goal sa buhay?
At sa mga oras na nga na 'to mga mare ko, lahat talaga ng dapat i-display at lahat ng dapat aayusin is inaayos ko na talaga kasi bukas po meron na naman akong deliver ng grocery. Alam niyo po sa totoo lang kay grocery din talaga ako nakakaipon ng mga Gcoins na malalaki at yung mga school supply nga po na mga binili ko is kay grocery lang po nang galing yan. Naipon po yung mga Gcoins ko doon kaya po meron akong pinambili ng mga school supply. Napakaswerte nga din po namin na nandito po kami sa probinsya kasi po meron na rin po talagang grocery dito po sa lugar namin. Dati nga po napapanood ko lang ito sa YouTube at pinapanood ko po yung mga katulad ko na may mga sari-sari store na binablog po talaga nila ang grocery at maganda nga daw po ang application ng grocery. At nung meron nga pong pumunta na agent dito mula po kay grocery, abay hindi ko na talaga pinakawalan mga mare ko kasi pinaliwanag niya nga po sa akin na pag i-deliver yung mga paninda namin is wala po itong charge fee. So kung alin lang po yung in-order ko, yun lang po yung babayaran ko. Tapos meron pa po akong mga Gcoins na maiipon at isa pa po nun, pwede po akong umutang ng mga paninda sa kanila basta mababayaran ko lang po ito kapag sila po ay maniningil na. Napakalaking tulong naman talaga sa ating may mga sari-sari store ang mga ganitong application na meron tayong pinag-o-orderan tapos meron tayong mga supplier na i-deliver na lang talaga lahat ng ating mga ino-order na mga paninda sa kanila. At ayan nga, hanggang dito na lang ang video na ito mga mare ko at sa mga hindi pa nga po nakapollow sa aking Facebook, papalo naman po at pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!